Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Narito na naman akong muli para sa isang makabuluhang talakayan ng asignaturang Mother Tongue. Ang ating aralin ay sakop ng una hanggang ikalawang linggo ng ika-4 na markahan. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang tungkol sa pagtukoy sa mga salitang pang-uri. Natutuhan mo sa nakaraang markahan ang tungkol sa pag-unawa sa damdamin na ipinahahayag ng isang tauhan sa kwento. Inilarawan mo rin ang iyong pamilya, kaibigan, paaralan at ang iyong mga naging karanasan. Ngayon naman ay matututuhan mo ang pagtukoy sa mga salitang pang-uri at pag-uuri sa mga ito ayon sa katangian ng nilalarawan nitong tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Pansinin mo ang mga larawan sa ibaba. Ano ang iyong masasabi sa mga ito? Pagkatapos ng araling ito, inaasahang mauunawaan mo ang kahulugan ng pang-uri. Matutukoy mo rin ang kategorya ng pang-uri at ang mga halimbawa nito. Ano ang nakita mo sa larawan sa nakaraang pahina? Ano-ano ang mga salitang ginamit mo sa paglalarawan sa mga ito? Narito ang ilang halimbawa ng maaari mong isagot sa paglalarawan sa mga ito. Ang mga salitang masaya, bilog, puti, at malaki ay mga salitang naglalarawan sa pangalang bata, araw, bibe at bahay. Alam niyo ba mga bata na pang-uri ang tawag sa mga salitang ito? Dahil ang mga salitang ito ay naglalarawan sa mga pangalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Ngayong alam mo na kung ano ang salitang naglalarawan o pang-uri, subukan mo naman ngayon na tukuyin kung ang mga sumusunod na salita ay nagsasaad ng salitang naglalarawan o pang-uri. Para sa unang gawain sa pagkatuto, basahing mabuti ang mga sumusunod na salita. Lagyan ng check kung ang salita ay pang-uri at X naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang, malaki. Ikalawang bilang, kabayo. Ikatlong bilang, magalang. Ika-4 na bilang, parisukat. Ika-5 bilang, mahaba. Para naman sa ating ikalawang gawain sa pagkatuto, piliin ang mga salitang naglalarawan o pang-uri sa mga salitang nasa loob ng bilog. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Mayroon ka bang alaga? Anong hayop ang iyong inaalagaan? Narito ang isang tula tungkol sa isang alagang kuting. Halina't basahin mo ito. Alamin mo ang mga salitang naglalarawan o pang-uring ginamit sa paglalarawan sa kuting. Ang alaga kong kuting. May alaga akong kuting. Ang pangalan niya'y Muning. Ang kulay ay putit itim. Kung tumakbo ay matulin. Makinang ang kanyang mata. Sa dilim ay kitang-kita. Balahibo ay maganda. Masdan mo siya ay masigla.
Pagulungin mo ang bola, ito'y lalaruin niya. Kung magpalakad-lakad ka, hahabulin iyong paa. Nagustuhan mo ba ang ating tula sa araw na ito? Ano ang kulay ng kuting? Ano ang masasabi mo sa kanyang mga mata? Ilarawan mo nga ang kanyang balahibo? Ano ang pakiramdam ng pusa? Ang sagot mo ba ay putit-itim, makinang, at masigla? Tama ang sagot mo. Ang mga salitang ito ay pang-uri. Ang putit-itim ay naglalarawan sa kulay ng kuting. Ang makinang ay sa mata. Ang maganda ay sa balahibo. Ang masigla naman ay sa damdamin ng kuting. Ang pang-uri ay maaaring maglarawan sa hitsura, kulay, laki, bilang, hugis, tekstura, temperatura, lasa, amoy, katangian o damdamin ng inilalarawan nito. Narito ang mga halimbawa ng pang-uri ayon sa kategorya nito. Para sa hitsura, maganda at matangos. Para sa kulay, pula at dilaw. Para naman sa sukat, malaki at maliit. Para sa bilang, isa at marami. At para naman sa hugis, bilog at parihaba. Para sa tekstura, magaspang at makinis. Para sa temperatura, mainit at malamig. Para sa lasa, matamis at maasim. Para sa amoy, mabango at mabaho. Para sa katangian, mabait at matalino. At para sa damdamin, masaya at malungkot. Ngayon ay alam mo na kung ano ang iba't ibang salita na halimbawa ng mga pang-uri ayon sa kategorya nito. Makakaya mo nang kilalanin ang mga pang-uri kung saang kategorya nabibilang ang mga ito. Para sa ikatlong gawain sa pagkatuto, tukuyin ang kategorya ng pang-uri na isinasaad sa bawat bilang. Piliin ang angkop na kategorya mula sa mga salitang nasa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, maasim. Ikalawa, berde. Ikatlo, mabaho. Ikaapat, tatsulok. At ikalima, munti. Narito ang mga pagpipilian na kategorya: amoy, kulay, hugis, lasa, at sukat. Para sa ikaapat na gawain sa pagkatuto, sumulat ng pang-uri upang ilarawan ang nasa larawan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, ano ang kulay ng ubas? Ikalawa, ano ang hugis ng bintana? Ikatlo, ano ang sukat ng elepante? Ikaapat, ano ang lasa ng ampalaya? At ikalima, ano ang katangian ng lolo? Para sa ikalimang gawain sa pagkatuto, tukuyin ang pang-uri sa bawat pangungusap. Piliin ang tamang letra ng sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, natutulog sa basahan ang mataba na pusa. A. Basahan, B. Mataba, C. Natutulog, D. Pusa.
Ikalawa, ang masipag na langgam ay naghahanap ng pagkain. A. Langgam, B. Masipag, C. Naghahanap, D. Pagkain. Ikatlo, kumain ako ng malamig na sorbetes. A. Ako, B. Kumain, C. Malamig, D. Sorbetes. Punan ang patlang ng tamang kasagutan. Natutuhan mo sa araling ito ang mga salitang naglalarawan sa mga tao, bagay, hayop, pook o pangyayari na tinatawag na patlang. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Nakatitiyak akong naunawaan mo ang ating aralin sa araw na ito. Binabati kita sapagkat napagtagumpayan mo ang mga gawain na ibinigay sa iyo. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!